in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang motor sa pagkaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines: No collection policy proposed ordinance batok sa DepEd Osamis, isangat na sa plenaryo. Usa ka transport operator gustong mubutang og taxi unit sa dakbayan sa Osamis. Honorable Sunny Waminal nangayo og panahon alang sa dugang pagtuon sa no collection policy proposed ordinance. Konsiho nangandam alang sa subling pagbisita ni Senior Santo Niño sa dakbayan sa Osamis. Konsiho mipadangat og mensahe pahasubo sa pagtaliwan ni Let Senyorita Prospera Bernad. One TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. No collection policy proposed ordinance batok sa DepEd Osamis, isangat na sa plenaryo. Gikatakdang sagupon og tukion sa plenaryo sa Konseho sa Dakbayan sa Osamis ang No Collection Policy Proposed Ordinance. Alang sa mga public school nga gipangamahan ni Honorable Sanso Sunny S. Waminal Jr., ang gipahigayon nga public hearing niadtong Enero 15. Mao na kadto ang basihan sa mga sakop sa Konseho alang sa pagtuki sa second reading. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga kon kalabot sa bahin sa respondent o ang gipatuman sa proposed ordinance ang Department of Education Osamis. Wala kini kausaban sa ilang posisyon, hugot matud pa nining gibarugan ang national order sa DepEd nga way jurisdiction ang gamanang lokal sa pagpatuman og mga lokal nga mga blaod nga mo penalty o mga personnel sa DepEd sa rason nga doon na kini kaugalingong mga talamdan labi na kon kalabot sa no collection policy. Apan hugot usab nga gibarugan sa konseho ang otonomiya sa usa ka lokal nga kagamanan labot sa implementasyon sa lokal nga mga balaodnon nga mas mopabor sa katungod sa mga konstituyente. Gumikan kay nakalatid usab kini sa Local Government Code of 1991. Bot pasabot nga kon moaprubar og lokal nga balaodnon ang konseho, mapugos pagsunod nini ang mga ahensya sa kagamanan, lokal man o nasyonal. Hinuon anaa pa kini sa makuting pagtuon og pagtimbang-timbang sa konseho kon kini nga sugyot balaodnon hingpit bang iaprubar o ihiklin una. Then atong ipangay ang DepEd silang revise ng question paper. Kaya revise naman unang sa revise silang question paper. So, what they call it revise, mo gapon lang islo nga position. Nga di kita ka pila scriptures. The authority belongs solely to the DepEd. Ilang national law na I remind the committee members nga last constitution na may agreed in principle ng mga principles na among principle agreed na tanan sa DepEd, sa legal officer sa Sinso, sa committee members,
o si sponsor. So akong balik ko pasa. Usa ato nga we can penalize teachers. DepEd lang maka-penalize. Kaya na sila authority na wala sa LGU. Kung na sa mapog, maka-penalize kung mapog. Natural, because the ordinance becomes a law when it's enacted. Kung approve sa council, vice mayor mo sign, mayor mo sign, the ordinance becomes a law. Na i-publicize na siya, effective after publication. Ito po, munang among itimangon, kung ngayon begini na maipasar ordinance. Munang we call for public hearing, pamadunga ito ang tanang stakeholders. Ang DepEd, ang maestra, maginikanan, mga kapitan, tanan. We take all sides. Para atong paminaw, kaya karong next among decisions, among na itakol, among na imbisahan for second reading, diyan namin magdebate na po otro. Magdebate na po. Makonsyal. Ang ngayon ni ordinansa, kailangan sugit si mga aling kanina, sugit ka. Di ni ordinansa, susun lang. Kung musuot tayo sa DepEd, silang policy, regulation, about no question policy, the city council should pass only a resolution. One TV News Break. Usa ka transport operator gustong mubutang og taxi unit sa dakbayan sa Usamis. Aduna nay transport entity o operator nga gustong mupabiyahe og mga taxi unit sa dakbayan sa Usamis. Gituki gilayon sa laing regular session sa konseho ning syudad ang maong butang kini human madawat sa opisina sa City Administrator Rotisa Grace Cuano. Ang sulat nga naghangyo og pagtugot og suporta sa City Hall aron legal nga maka-operate ang maong transport business sa syudad. Atol sa diskusyon, walay pagsupak ang mayoryang konseho sa maong intensyon apan dili gilayon makakuha og approval ang maong transport operator sa rason nga nagkinahanglan pa kini og makuting pagtuon. Daghan usab nga sirkumstansya ang gikonsiderahan sa konseho. Usa na ang posibleng sangputanan sa kasamtangang means of transportation sa Usamis, partikular ang motor cab. Apan gikalipay sa konseho ang maong intensyon, gumikan kay kini nagpaila na nga dunay nag-ong-ong nga dugang paglambo sa transportation industry bunga sa dakong kalambuan sa syudad. Sirisya Link Corporation through its president, Chirigal Imong Lasing, to provide us with support document, if not feasibility study, to persuade us that the request is practical, necessary, and beneficial not only for them as businessmen but also for the constituents of the city of Nueva Ecija. Madam Chair, I recommend that this matter be just duly noted in our records, Madam Chair, for further study. And also, we are now a second-class city, and probably this term we will be becoming a first-class city. I think it is very welcoming to have this kind of initiative that finally we could have our taxi operators roaming around our city. For the operation of taxi services, nindot man na paminawon, Madam Chair, pero mas may siguro nga ito pong ipatawag sa public hearing ang tanang motor cab drivers, mga sikat-sikat drivers, para at least matakol na ito kung kangayan ba po sa kinabagan. One TV News Break. Honorable Sunny Waminal nangayo og panahon alang sa dugang pagtuon sa No Collection Policy Proposed Ordinance. Gipahiklin una ni Honorable Sansusani Waminal Jr. ang dugang aksyon sa konseho labot sa iyang gidusong sugyot balonon nga no collection policy alang sa mga public school. Iyang gipasupot ang maong manifestation atol sa ulahing regular session kini taliwala nga natuki na sa gipahigayon nga public hearing niadtong Enero 15 og committee report na lang ang gipaabot aron kini masagop og matuki sa plenaryo alang sa second reading.
gituyo niya pagpalangan ang maong sugyot balonon alang sa laing ang aron sa tuyo nga mas matunan pa og pag-ayo labi na ang walay kausaban nga posisyon sa DepEd Usamis. Ang sentimento sa mga stakeholder nga mipabor sa proposed ordinance o ang konkretong rekomendasyon sa City Legal Council. Gipaklaro ni Honorable Sunny Waminal ang iyang pagmugna sa maong proposed ordinance dili intensyon nga ipiton ang DepEd Usamis apan tumong lang nini nga mas matagan pa og ngipon ang national law labot sa no collection policy sa local level, bunga sa sentimento sa mga ginikanan nga apektado sa mga school contributions nga nagpadayon pa hangtod karon. Dili usab mabalaka ang respondent sa maong balonon gumikan kay ang basihan sa maong ordinansa usa ka akta republika. Most importantly, this approach of adapting rather than expanding or modifying the national law is intended to fully respect the mandate of the Department of Education and to avoid any encroachment on its authority, which was a concern raised during the public hearing on the previously discussed ordinance. Madam Chair, for these reasons, I respectfully request that this august body refrain from taking any action at this time and allow this representation a sufficient opportunity to further coordinate with the City Legal Office and other concerned stakeholders and to submit at the soonest possible time the adopting ordinance in the revised and legally sound form in the best interest of our constituents. Thank you, Madam Chair. One TV Newsbreak. Konsihon nangandam alang sa subling pagbisita ni Senior Santo Niño sa Dakbayan sa Usamis. Why paglubad ang mainitong pag-welcome sa Sinso Usamis Administration labi na sa mga sakop sa konsiho ang pagdangat sa subling pagbisita ni Senior Santo Niño nga moabot sa Dakbayan sa Usamis gikan sa Metro Cebu karong Enero 24. Sa ulahing regular session sa konsiho ning Dakbayan, gitahasan ni Honorable City Vice Mayor Simplicia Baby Onere si Committee on Tourism and Historical Chairperson Honorable Dinky Suiso aron mapangandaman ang paghiabot sa team gikan sa Sugbo nga mo'y magdala sa maong imahe sa Senior Santo Niño de Cebu sakay sa barko. Gumikan kay libuan man usab ang mga dibutong Usamis nun, dili lang sa Dakbayan sa Usamis, apan gikan usab sa lokalidad sa Misamis Occidental. Makigdugtong na usab ang konsiyo sa local PNP o sa City Traffic Management and Services aron pagdumala sa mga crowd o sa kinatubok ang seguridad sa pila ka adlaw nga pagbisita sa grupo. Gikan sa pantalan, sa pagtagbo, unang punduhan ini ang Usamis Metro Cathedral o sa mga lugar nga mga relihiyosong grupo nga mingdapit sa Senior Santo Niño de Cebu. Gikan sa Dakbayan sa Usamis, mobiyahe na usab kini padulong sa Samanga del Sur aron bisitahon usab ang grupo didto partikular sa Barangay Tabina, Pagadian City. Sa Enero 29, mobalik ang imahe sa Dakbayan sa Usamis aron gahinan og espesyal nga panahon ang pagdapit sa mga sakop sa konsiho nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Bebe Neri. Den regular na kining gihimo sa hawanan sa konsiho ang Santos nga misa ug ang pagsayaw sa balang imahe sa Batang Jesus. We are so pleased and happy that we will be visited again with the Senior Santo Niño, and that would be on Thursday, 29, no? So, overnight ba na di Saturday? Only 2 hours here in the session. 2 hours. 1 o'clock to 3, no? Yes, Madam 1 Chair. p.m. to 3 p.m. Yes, Madam Then Chair. we will be sending the senior off to Tabina. Tabina. Sa Buanga del Sur. Before the Tabina, murag mapit patingali sa Banyalero, dili na. That would be the schedule, Madam Chair. Yeah, Pero I they think, will be preparing for Buanga del Sur.
I think from here, that will be drop, 29 lagi from here. Yes. From here, then we drop by sa Santa Bañadero. Teresita, Bañadero, then we'll be sending the senior off to Tabina. Okay? That is as far as the Catholic is concerned, the devotees of the Senior Santo Niño. One TV News Break. Sa laing bahin, konsiho mipadangat og mensahe pasubo sa pagtaliwan ni Let Senyorita Prospera Bernad. May padangat og pasubong mensahe ang mga sakop sa konsiho ngadto sa pamilyang Bernad gumikan sa pagtaliwan sa usa sa mga orihinal nga miyembro sa pamilya nga si Let Senyorita Prospera Bernad. Ang pasubong mensahe gipadangat sa mga sakop sa konsiho ug sa ngalan ni Mayor Sam Norman Go Puentes pinagi sa usa ka resolusyon. Gila og espesyal nga pagtratar sa Asinso Usamis Administration sa pamilyang Bernad. Gumikan kay ang maong pamilya mo'y benefactor og donor sa dakong bahin sa area sa Usamis City Hall. Partikular ang gitindugan sa City Hall building, kasikbit nga mga government building og mga parke. At tubangan sa City Hall building nga gipangalan ng daan ni Senorita Prospera Bernad bisan kaniadto buhi pa kini. Bisan ang City Hall building nakapangalan kini sa amahan sa Dakbayan sa Usamis si Fernando Dongdong Bernad. May numduman usab nga dihay kausa sa administrasyon ni former mayor nga karon Asinso Party List Congressman Indy Waminal. Espesyal nga gidapit sa City Hall aron ipadangat og itunol ang tukin isip pag-ila og pagpasalamat sa dakong kontribusyon sa pamilyang Bernad sa kalambuan sa Dakbayan sa Usamis, dili lang sa public service apan pinagiusab sa pagdonar og mga lote. Usa sa mitambong og midawat sa pasalamat sa Asinso Usamis Administration mao si Let Senorita Prospera Bernad. Pass a resolution expressing our deepest condolences and sympathy to the bereaved family of the late Prospera Bernad for her sudden demise on January 19, 2026. For first reading, Madam Chair, with reservation. More for first reading with reservations. Motion. Considering that Madam Prospera Bernad is one of our benefactors, including one of our donors of the lot in our city, and the Bernards are those who really happens to love the city of Ozamis because of their generous donation when it comes to properties. Thus, I would like to pass this second, third, and final reading, waiving the internal rules on joint motion, Madam Chair. One TV News Break. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Mao kadto ang hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers ug mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernad Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, luyo sa Public Mall, Purok Uno, San Roque, Uzamis City. Maxritz Corporation, St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Odyssey Motors Incorporated, Uzamis. Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. To Go Travel,
Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Ozamis Gas Center. Yulin Junior General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line, FYT Hardware Corporation Ozamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Ozamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan Ozamis City. Attorney Mars Tapayan, SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod, Board Member ni Mishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District, Honorable Sunny Waminal, City Councilor Ozamis, LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members, Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental, Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District, Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List, Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Ozamis. Sa ngalan sa Tibok Forza sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tome ang muingon, kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.